Good afternoon. Sige. OHB. Now, ito po mga OHB, ano? Ito ay, I know, you know, OHB, ito ay operation, stands for Operation Home Base. No? Operation Home Base. Okay, when you say OHB, no, nung pong pandemic, no, churches are struggling. Nag-struggle ang church, no? And then most of the churches, no, they thought na mukhang ano na to mukhang tuloy-tuloy na to And then nakita natin yung nakita ng mga churches, no, kung ano yung sistema na magsusut, no, sa mga Kristiyano even having this kind of pandemic, no, kasi noong nagkaroon ng pandemic, well, doon sa mga medyo techy, high-tech na mga churches ay may online. Kaya lang, doon sa mga sa Pilipinas, maraming mga churches doon na talagang nahinto. So how the church will respond? Anong gagawin ng church? No? And then here comes the OHB. No? It is a system na nabuo ng Assemblies of God para i-cater talaga yung mga homes and then houses, no? Mga homes. Now, the smallest unit, no, dito po sa ating community, sa society, the smallest unit is family. Naniniwala ba kayo na lahat na gawain sa Kingdom of God, ang unang nagmo-mold dyan is sa family? Diyan siya unang nagmo-mold, no? Sa family. So how much more kung yung tahanan mismo, no, will start to mold that, no, using this platform OHB, no. Now, ang setup po ng OHB is it's like small churches. Yes. Small churches. Lahat ng component ng church service andyan sa loob ng OHB. No. So merong opening prayer. Ang kagandahan dito sa inyo is karugtong na ng service. Kaya yung components supposedly na uulitin natin, nagawa na natin. Kami po, Friday kami nag-OHB. So OHB, meron kaming worship. After worship, we have opening prayer. No? We have word, which is yung topic na pag-aaral natin. After that, may closing prayer, may testimonies, no? Tapos may offering. No? So ito pala kagandahan pag tinuloy mo na. Nagawa mo na yon, no? So mag-aaral na lang tayo, no? Yan. Operation Home Base po kasi noong panahon na nagsimula yung iglesia sa Book of Acts, no? Yung mga unang iglesia, mga unang churches sa Book of Acts started with this kind of setting. Yes. Doon po nagsimula, no? Then who knows, no? Who knows na may mga anak pa pala na iglesia. Amen. Through OHB. Yes. We don't know. Hindi natin alam, no? Malay mo si Kuya Ray at si Ate Nelia. Yes. No? Sila pala ay kinakausap na ni Lord. Amen. There will be a church that will be planted headed by Pastor Ray and Pastor Nelia. Amen. Who knows, no? Ang Diyos ang tumatawag. Na Si Pastor Josh. Pastor Josh, no? Lalo na pagka... Dito pa si Pastor Robert. Oo, Pastor Robert. So we don't know. Maraming gagawin ng Panginoon. Ay, no. si Pastor Robert kayo. Pastor natin. Pastor and pastors. Okay. Now, let's start our OHB, no? Yan po yung setting ng OHB, no? Yes. Hindi natin nililimitahan yung kayang gawin ng Panginoon. Amen. Okay? Now, sige. Lesson 5. Lesson 5. Lesson 5 na kayo, no? Yes po. Yan. So, salvation yung yung nakaraan ninyo, no? Questions about salvation. So, salvation series, no? Ito po yung ito yung start ng we have 4 books. Ito yung una, no? Si Pastor Roxanne yung nagturo nung nakaraan, no? Ate Jane. Si Ate Jane, din si Pastor Rox, no? Nauna si Ate Rox. Pastor Rox, then Ate Jane, no? Kay Pastor Rox is there is only one way. Tama? Yes. Then kay Ate Jane is questions about salvation. No? Now we will talk about salvation. Can we lose it or not? No. Kanina medyo napahapyawan natin, no? Yung topic na ito. Medyo napahapyawan natin. Okay.
Sige. Yan. Salvation. Can we use it or not? Now, ang isa pong ang pag-aaral po ng Biblia, no? At saka yung pagtuturo nito. Lahat po ng turo na related sa salvation, ang tawag po dyan ay doctrinal. Yes. Doctrinal. Any teaching na pwedeng matouch anything about salvation, tinatawag siyang doctrinal. No? Now, dito po, as part of salvation, alam natin kung paano tayo na-save. No? Yung ating mga paboritong verses, John 3:16, yung kanina, Romans 3:23, no? For all have sinned, of course, of the glory, Romans 6:23, Romans 3:23, for the wages of sin is death, the gift of God is eternal life through Christ Jesus, Romans 6:23. And then, John 3:16, ayan, diba? Those are the verses, na nakaback up dun sa ating salvation. No? If someone accepted Jesus Christ as Lord and Savior, no? Yun yung salvation. No? If you have Jesus in your heart, then you are saved. No? Now, kaya lang, isang magandang bagay po is yung katulad kanina ng pinag-usapan natin, no? Yung hindi tayo nananatiling relax. No? Ang salvation po ng Panginoon, na galing sa Panginoon, ito po ay sagrado. It is sacred. No? Hindi ito something na na-receive mo and that's it. Wala ka nang gagawin. Save na ako. Back to party. No, it's not like that. Hindi po ganyan. Okay? Now, may mga wrong teachings about salvation. No? Now, I know some of us, sino po dito ang nanggaling sa iba-ibang denomination? No? Aside from Assemblies of God, sino po ang nanggaling sa iba-ibang denomination? Dito, like Protestant or meron ba dito ibang church na pinanggalingan? Tayo na po sila. Ako man kayo na po sa Baptist Methodist. Baptist Si Ate Methodist. Baptist din siya. Baptist ka din po, no? Baptist. Pero hanggang ngayon, Baptist ka po. Now, kasi may madadaanan po tayo that maybe you think that is outside of what the Baptist is believing, no? Ito pong materials na ito, sorry. Naku, hindi ko pala na ano. Maka-revive na sila ng Baptist. Okay. Pero, I know what they believe in salvation. This is what Assemblies of God believe. No? Kasi po iba-iba talaga. Although Christian world is a wide variety of beliefs, no? Belief. Kaya po, ang ginawa dito sa materials na ito ay this is intended for Assemblies of God, no? Which is, we have a verses, no, na back up dyan sa mga pinapaniwalaan ng Assemblies of God. Kaya po, kung meron tayong mapag-aralan that is against to what you initially believe, that is fine. That is fine. Kaya nga po sa 16 Fundamental Truths, Pastor Noy, we always say, this is what we believe. Hindi namin sinasabing, what you believe is wrong, and this is true, what we believe. No, hindi ganyan. This is what we believe. Okay? Now, let's talk about salvation. No, very, very critical to eh. Alam niyo yung story kanina sa cross, no? Salvation yun. Salvation yun. Sa salvation na yun, meron ba doong sinabi ni Jesus na, okay, sabi niya, Lord, huwag mo akong kalimutan kapag naghahari ka na. Then sabi ni Jesus, sige, alam mo ba yung John 3:16? Oh, sige, repeat after me, ha? Okay. Lord, I accept you, Lord, I accept you as Lord. Wala nangyari ganun, di ba? Yes. Pero do you believe that that person is saved? Amen. Yes, because that's what the Bible says. Sabi ni Lord, right now, you will be with me in Amen. paradise. That is salvation, di ba? Okay, now, marami tayong titingnan.
Now, dito, two wrong teachings about salvation. Una, wrong teaching. This is what we believe. Again, this is what we believe na wrong teaching about salvation. Una, the salvation you receive from the Lord can be easily lost. Maling teaching yon. Na can be easily, don't forget the word easily, can be easily lost. No? The salvation you receive from the Lord can be easily lost. Sabi dito, okay, pwedeng pakibasa, no? Papaganon tayo, no? Para magkaroon tayo ng konting interaction. Si Brother Josh, pakibasa ka nito is ito, yung number 1. Number 1, you are saved today because of your faith in Jesus Christ. But if you sin tomorrow, the salvation will be lost. That is why you need to receive and accept Jesus Christ again to regain salvation. This teaching is false. Yan. May narinig na ba kayong araw-araw nag-accept kay Lord? Kasi, kanina parang nagsinungaling ako. Parang nawala ulit yung salvation ko. Receive na ulit ako kay Lord. Lord, I accept you as my Lord and Savior. Okay, save na ako para pag dumating si Lord. Save na ako. Kinabukasan, nagmura ako. Nawala na naman yung salvation ko. Pray ulit ako. Kailangan ko ulit i-accept si Lord. That teaching is wrong. No? Wrong teaching about salvation. Do you think salvation is just like that? Bigay bawi? Bigay bawi. Wala, nagmura. Hingi uli na salvation, accept ulit si Lord. No? Wrong teaching. Mamaya titignan natin yung correct teaching dito. Next wrong teaching, pakibasa Kuya Rob. Kuya Robert. Ito yung pangalawa. Number 2. Ayan. This wrong doctrine teaches that once you are saved, you are forever saved. Even if you backslide to your former sinful life, this teaching to his false. Yan. False teaching daw yan, no? The salvation you receive from the Lord can never be lost. Una, maling teaching is salvation is can be easily lost. Unang maling teaching is ang salvation daw natin ay madaling mawala. That's wrong. Pangalawang wrong is ang salvation daw natin ay hindi mawawala. Mali rin yun. So, hindi siya madaling mawala, hindi rin naman siya hindi nawawala. So, that's wrong. Now, ito naman, the correct and balanced teaching rests in between these two false beliefs. Ito yung correct. Yeah. Nakikita niyo ba? Nangarang. Hindi, meron. May kopya. Meron kayo? Oo, may kopya, sir. Sige. Okay. Meron ka kopya, Tek? Meron pala kayo. Nasulang ko sa laman. Yeah. Aywan ko. Hindi na lang ako magbasa. Yeah, the correct and balanced teaching rests in between these two false beliefs. If you are saved, the salvation you receive is not easily lost. No. If we are God's children, our relationship with Him is secured. Okay, agree? Pag hindi kayo agree, sabihin nyo lang. Kasi mag-uusap tayo. If we sin, we may lose our fellowship with God, but not our relationship to our Father. Ayan. So remember, if we are God's children, tinanggap natin ang Panginoon, no? God's Yes. children tayo. Our relationship with Him is secured. Secured yung relationship. Kaya lang, if we sin, we may lose our fellowship with God, but not our relationship to our Father. Now, the correct and balanced teaching rests in between these two false beliefs. No? There are two reasons why Christians continue to sin. So, tingnan natin, bakit ba ang Christian ay nagpapatuloy ng kasalanan? Ano sa tingin niyo? Any idea? Why do you think ang mga Christian ay continue to sin? In your own idea, no? So tingin niyo, bakit kaya may mga Kristiyano na patuloy pa rin nagkakasala?
Patuloy pa rin nilang ginagawa yung kasalanan. Bakit sa tingin nyo? May Kristiyanong gano'n. Yung mostly na katwiran nila is pagkatao lamang daw. Dahil tao lamang. Kaya mostly common na Common na reason na tao lang kasi ako eh. No? Walang perfecto. Walang perfecto. Ayan. Kasi tao lang ako eh. So, 2 reasons. No? Tama yan. So, gawin ko nga siyang Meron pa kaya Kuya PJ, sabi nung lasinggero eh. hindi Hindi ko napigilan, pastor eh. Nakuhaw ako eh. Bukas na lang, re-repent ako. Pero sabi na, may katwiran, nakikinig naman po ako eh. Yan. Okay. Yan. So, two reasons why a Christian continue to sin. No? Una, okay, he or she is saved but still is childish in faith. Ayan. Pastor Diyos, pwedeng pakibasa mo yung 1 Corinthians 3, 1-4. First Corinthians 3, 1-4. First Corinthians 3:1-4. And I, brother, and I, brethren, could not speak unto you and unto spiritual, but unto carnal, even as unto babies Christ. I have fed you with milk and not with meat, Ayan. for the hereunto with words not able to bear it, neither yet now are ye able. Verse 3, for ye are not yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife, and division, are ye not carnal, and walk as men. In verse 4, for while one sinned, I am Paul, and another, I am not of Apollos, yet we are not carnal, yet we are not carnal. Yung carnal, yun yung sinful. No? Yun yung living in a sinful life, carnal. No? King James yung binasa ni Pastor Johnson. Lalim. Lalim. Yee! Pero, meaning, he or she is saved but still is childish in faith. No? Saan usually, sino usually yung may ganitong klase ng faith? Yung childish faith. Sino usually yung yung Christian na may pagka-childish yung kanyang faith? Yung 20 anyos na, childish pa rin. Mga on and off. Yan, mga on and off, Nagtumalan. So, maaaring bagong Kristiyano, maaaring din namang lumang Kristiyano, Yes. no? So, hindi porket, So, maaaring lumang Kristiyano, matagal na Kristiyano, pero, tulad sabi ni Garo, on and off pa rin yung kanyang Christian faith. No? Ayan. Or mostly Kuya PJ, yung wala talagang, yung hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Yes. Yes. Walang consistent feeding Yes. ng Word of God. Ayan. So, kaya sabi dito, ito kasi, yung the correct and balanced teaching rests in between these two false teaching, yung walang false teaching kanina. Sabi dito, if you are saved, the salvation you receive is not easily lost. No? So, hindi naman ganon na, ay naku, accept ulit, tapos receive ulit, then save ulit, then nawala ulit, then, yan. So, it's not easily lost. No? Now, 2 reasons why Christian continue to sin is, una nga, kasi meron talagang childish faith. Meron talaga, no? Minsan nga, hindi mo malang Kristiyano pala to. Nagkita pa kayo sa church. No? Magkainuman kayo sa labas. Tapos, tapos, pagdating sa church, naku, nagtaguan kayo ngayon.
Kasi magka-churchmate pala kayo. Pambira, ka-churchmate ko pala yun. Siya ganun din, nagtatago rin. Ako, pambira, ka-churchmate ko pala yun. Uli ka. Nahuli nila isa't isa. So he or she is saved, but still is childish in faith. Pangalawa, and he or she is saved and has matured in faith, but has turned back from following the Lord. No, the person is called a backslider. Alam niyo yung backslider? Narinig niyo yung backslider. Paano? Pag sinabing backslider, anong ibig sabihin? Ano sa tingin niyo? When you say backslider, Ano po yung pinaka-definition nun? Backfighter. Pag sinabing backslider, Bumalik sa makabundong buhay. yeah. Pag sinabing backslider, no? Backslider. Actually, if you will ask me, when you say backslider, no? Pagtalikod yun sa Panginoon, no? Backslider, 180 degrees, no? Pero hindi yun nangyayari ng ganyan. Kahapon, Christian ka, ngayon tumalikod ka na. No? Minsan nangyayari yan over time. Pag hindi mo namalayan, nandun ka na pala. isang taon, 2 taon. Oo. Kapag, ganito, example. Kapag dati, meron kang talagang time para makipag-usap sa Panginoon. You always pray. Tapos, nababawasan na. May mga time ka na ipinagpapalit kay Lord. That is the beginning. Mag-accumulate yan. Hanggang sa you find yourself na totally hindi ka na nananalangin. Pangalawa, hindi ka na nagbabasa ng Word of God. Una, bukas na lang. Kasi, susunod. Pero pag hindi mo siya nabantayan, you will find yourself na totally hindi na nagbabasa ng Word of God. Pero paano yung mga term nila Kuya PJ na sabi nila nag-sabbatical lang daw nila? Sabbatical. Ano yun? Parang ano yun Nagpahinga. Parang papa sa Roma yun na pwede mag-leave parang trabaho lang. No, hindi. May mga term na gano'n. May ganong reason, no? May mga ganong term. Pero ang backsliding po, siya ay, kasi the reason of all of this is we need to understand na tayo po, meron tayong kaaway. No? Ang tawag sa kanya ay enemy of our soul. No? Diba, yung John 10:10, ang sabi ng John 10:10, the enemy came here to kill, steal, and destroy. Ang ganda nitong OHP kasi ayaw ng Diablo na yung family mo makakilala sa Panginoon. He hates that. Ayaw niya. Lalo na kung isa doon sa miyembro ng family, later on magiging pastor pala. Wow. Gagawa ng paraan ng kaaway para hindi mangyari yun. He hates that. No. Ayaw ni Lord yun. Gagawa siya talaga ng way. Gagawa siya ng way para hindi mangyari yung mga bagay na yun. No? Yeah. Hanggang sa matrap ka na. Hanggang sa mapunta ka na doon sa state na ikaw pala nagbabackslide na sa Panginoon. No? Merong isang preaching ng isang pastor, no? How he illustrates the backsliding. Sabi niya, Christian life is like riding a bicycle. No? Ang buhay daw ng isang Kristiyano, para kang nagbibisikleta. The moment you stop moving forward, you will fall. Di ba ang bisikleta ganun? No? Ang bisikleta, tatayo lang yan kapag tumatakbo ka. Pero kapag huminto ka, hindi yan tatayo. Babagsak yan. Ganyan yung Christian life. No? Ang Christian life po, kinakailangan ng isang Kristiyano nagpapatuloy. Yes. Nagpapatuloy. The moment you stop moving forward, babagsak ka sa trap ng kaaway. Walang Kristiyano na stay put lang ako. Ano lang ako, ngayon medyo tigil muna kasi medyo bukas na lang ulit. Hindi ganyan po yung concept ng pagiging Kristiyano. The moment you start moving forward, you will fall. Babagsak ka. Yung isang bagay na babantayan natin sa ating salvation. No? Na kailangan tayo nagpapatuloy. No? Kasi po, ang kaaway, matalino yan. Don't think na
kayang-kaya mo siyang i-handle. No, pag wala ka sa presensya ng Panginoon, no, mahirapan kang i-handle ang kaaway. True. Kasi matalino siya. Matalino siya. No? Meron akong kwento, dami kong kwento eh. Alam mo yung kwento ng ang pato. Ano yung pato? Ano yung pato? Bibi. No? Sa Visayas, iba ang pato, iba ng bibi. Oo. Sa amin sa Tagalog, parang pareho lang siya. Oo. Pato. Okay. Ano ba yan, yung puti o yung Yung itim. itim? So merong magkapatid na naglalaro yung magkapatid. Tapos, sa paglalaro yung magkapatid, yung batang kapatid, bato siya ng bato, tinamaan niya yung pato. Yung pato namatay. Nakita ngayon nung kuya. Sabi ng kuya doon sa kanyang kapatid, lagot ka. Napatay mo ang pato. Sabi niya, kuya, huwag mo isusumbong kay mama, patay ako kay mama. Oo, bakit kita isusumbong? Kapatid kita eh. Sige, tapon mo na. Tinapon nila. Ito na, dito na nagsimula yung kalbaryo ng bata. Kumain sila. So maraming pinagkainan, kailangan hugasan yung pinggan. Binulungan ngayon ng kuya yung bata. Sabi ng nanay, yan magligpit na kayo ha. Magligpit na kayo. Kuya, ikaw ang panganay, ikaw ang magligpit ng plato. So binulungan ngayon ng kuya yung bata. Sabi niya, ang pato. Yung bata na yung nagugas. Sige, ako na magugas. Ayan. Ngayon, madumi yung bakuran. Sabi ng nanay, ako, ang dumi ng bakuran natin, magwalis-walis nga kayo dyan, at nako. Sabi ng kuya doon sa bata, ang pato. Yung bata na yung nagwalis. Sige, ako na yung magwawalis, ako na. Hanggang sa everyday, ganun yung senaryo. Lahat ng trabaho na pupunta sa bata. Kasi yung kuya, ang pato. Panakot niya. Now, isang araw, sabi ng bata, hindi pwedeng habang buhay ganito. Kailangan ko na mag-confess sa nanay ko. Kailangan ko nang sabihin sa kanya na ako ang pumatay sa pato. Nilapitan niya yung nanay niya. After so many days, weeks, na talagang pag araw-araw pagod siya kasi siya lang nagtatrabaho. Yung buhay niya naglalaro lang. Sabi niya sa nanay niya, Nay, may sasabihin ako sa'yo. Yung patong namatay, ako yung nakapatay sa kanya. Alam mo yung sabi ng nanay niya? Alam ko. Ikaw lang naman ang makulit dito eh. Talaga naman ikaw lang makakapatay nun eh. Alam mo na, ikaw naman. Sabi niya, pambira eh. Ilang linggo ako naglilinis. Ganyan po yung kaaway natin. Ganyan ang kaaway natin. Lead lang. Hindi tayo makalapit sa Panginoon. Minsan ayaw na natin ganyan. Kasi yung kaaway natin, no, hino-hold tayo, no, sa paglago sa Panginoon, no. Yan, hino-hold. Hindi natin alam ang ating Diyos Ama sa langit, no, at anak niya tayo. Alam niya lahat ng ginagawa mo. Amen. Amen. What you need to do is to repent. No? Yes. Now, ang kaaway po, i-hold ka niya. Bubulungan ka niya ng kung ano-ano. Iba-blackmail ka niyan. Para hindi ka talaga makapag-move forward. Hanggang sa you find yourself na talagang tumalikod na sa Panginoon. Dahil sa ganyan po katalino, ang diablo. Kaya if you are in the same scenario, ang balik-balikan mo lang ang pato. Ayan. Okay? So, ganyan. No, ganyan katalino ang kaaway natin. But it's okay. We have the Word of God, no, na pwede natin gamitin against dyan sa mga scheme, no, ng kaaway. Okay? So, any question? May question kayo? He or she is saved and has matured in faith but has turned back from following the Lord. Yun yung mga backslide. No? Turn back. Following the Lord. This person is called a backslider. Ang backslider po, hindi yan one time na tumalikod ka sa Panginoon, that's it. Yan po ay overtime. It process overtime. Kaya pag hindi mo nabantayan ang sarili mo, no, makikita mo ang sarili mo na ikaw pala tumalikod na sa Panginoon. Kaya we need to watch and guard ourselves. Amen? So may babantayan tayo ngayon, no? May babantayan. Hindi natin babantayan yung isa't isa.
No, hindi mo pwede sabihin, Kuya Robert, ha? Babantayan kita, ha? Sarili natin. Yes. Sarili natin yung babantayan natin ngayon. Wala dito si Pastor. Wala dito si Pastor. No. Yung mag-asawa, pwede magbantayan yan. Kasi mag-asawa sila eh. Pero end of the day, kapag mag-isa ka lang, walang ibang magbabantay sa'yo kundi sarili mo. Amen. Na? Matalinong kaaway. Pero mas matalino ang salita ng Panginoon. Yes. Okay? Amen. So, most of the sins we have committed after we received Jesus Christ are the result of our immature faith. Not because we rebel against God. Many baby Christians live their lives without so much difference from those who are away from God. Okay, now ito. Sabi nito, most of the sins we have committed after we received Jesus Christ are the result of our immature faith. Bakit tayo nagkakasala? Christian na tayo. We have Jesus in our heart. Kasi meron tayong immature faith. No? Meron po tayong immature faith. And ano ba yung magpapalakas ng faith natin? Kasi sabi dito, childish, immature. Now, my question is, what do you think? Paano natin mapapalakas yung faith natin? In what way? Ayan. Yung Sige nga. simpleng kanta ng mga bata, read your Bible, pray every day. And you grow. Grow. Ayan. Word of God. Yes. Ito ginagawa natin. This is feeding. Word of God. Yung ating pag-attend ng mga Bible study, yung ating devotion, our internal devotion. Yes. Pagbabasa natin ng Word of God, that is feeding the Word of God. Yan. So, merong kwento about wolves, no, sa bata, no. So may kinukwento yung tatay sa bata about wolves. So meron daw mga wolves, tinatakot niya ang anak niya. So merong mga wolves, no, na nagbabantay sa iyo. Kakainin ka niyan. Ganyan, no. Kaya ingat ka, kaya matulog ka kaagad, no, kasi yung mga wolves na yan, pag hindi ka natulog, kakainin ka niyan. Lalo pag lumabas ka ng mga ito, kakainin ka niyan. Sabi niya, sino po ba yung sino yung sa mga wolves na yon, sino po doon yung pinakamalakas? No? Hindi alam ngayon ng tatay na sabihin niya. Sabi niya, kung sino yung finifeed natin, sino yung finifeed mo, siya yung mas malakas. So, ganun din sa atin. No? Kung ano yung finifeed natin, yun yung magiging mas malakas. Kung finifeed natin, sa sarili natin is to increase our faith, no? Our spiritual maturity. We read Bible, we pray. Yes. No? Yun yung mas magiging malakas. Amen. No? Pero kung finifeed natin is yung mga negative thoughts, finifeed natin yung mga bagay na hindi tungkol sa Panginoon, no? Yan naman yung lalakas sa atin. No? So dalawa lang yun. Either tataas yung faith mo, or tataas yung hold ng kaaway sa iyo. So mas magandang i-feed natin yung mag-i-increase ng faith natin. Amen. No? Yan. Kung ano yung i-feed natin, yun yung mas malakas. Pag mas pinifeed mo yung kaaway, no, ay mas malakas siya. So i-feed natin yung faith natin sa Panginoon. Most of the sins we have committed after we received Jesus Christ are the result of our immature faith, not because we rebel against God, no? So baby Christians, no? So babantayan natin sarili natin. No? Kailangan talaga ang Kristiyano lumalago siya. Yes. Hindi pwedeng habang panahon ang Kristiyano hindi lumalago, no? Kung ang mag-asawa nagkakaroon ng bunga yung kanilang pagmamahal. Ano yung bunga ng pagmamahal ng mag-asawa? No? Yung kanilang anak, no? Kung sila man may anak, yung kanilang yung bunga ng kanilang pinagsasamahan. Merong fruit, no? Ganon din ang relasyon natin sa Panginoon. May bunga, no? Kailangan ang relasyon natin sa Panginoon mauwi sa paglilingkod sa Kanya. No? Yun yung nagiging bunga ng relasyon. Amen. Ang ministry po, no? Ang isang Kristiyano na tumataas yung pananampalataya sa Panginoon, yan ay nagiging involved sa ministry. Yes. No? Why? Kasi that is the result of your relationship, Panginoon. No? In one way or another or in any forms, nauuwi sa pagmiministeryo yung pagmamahal sa Panginoon. Kasi bunga yan ng relationship mo at ng Panginoon. Hindi pwedeng stay put ka lang for a long time.
may bunga yan. No? Bunting. Oo, hindi siya naman. Hindi po ang araw. May bungang araw. Hindi siya buong araw. Hindi yan buong araw, kundi yan ay resulta ng pagmamahalan ninyo ng Panginoon. No? May resulta. No? Hindi pwedeng childish ka habang panahon. Kasi kung childish ka habang panahon, no? Ibig sabihin, hindi ka lumalago. Walang bunga. No? So yung salvation natin, hindi po dyan natatapos. Amen. Magkakaroon siya ng bunga. No? Result. Kaya ang ministry, hindi yan stress. Tama. Ministry na naman, may stress na naman ako. Aawit na naman ako sa Panginoon, nakaka-stress. Magpa-practice na naman ako, na-stress. Magpi-preach na naman ako, na-stress ako. Mag-aaral na naman, hindi po. Ang pagmiministeryo sa Panginoon, dapat yan ay stress reliever natin. Yes! Amen. Mag-ministry na naman ako. Amen. Ito na ang hinihintay ko. Mararamdaman ko na naman yung stress-free life kasi magmi-minister na naman ako Tama. sa Panginoon. So, yan po yung bunga ng relationship mo sa Panginoon. No? Hindi siya stress, kundi siya yung iyong rest. No? Ang rest natin ay yung kung saan yung lugar kung saan nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. Yes. Ay, naku, tapos na ang trabaho ko sa maghapon sa wakas. Ngayon, pupunta naman ako sa OHB. Makakapagpahinga na rin ako. Kasi pupunta ako sa OHB. Amen. Ay, for the whole week ako nagtrabaho. Salamat. Linggo na naman. Pupunta na naman Ang ako bilis sa ng church. araw. Ang bilis ng araw. Mag-church ako, makakapagpahinga na naman ako sa presensya ng Panginoon. Yes. Hindi siya stress, ha? Ay, naku, stress na stress ako sa ministry. Hindi po ganun. Yun yung ating pahinga. No? Sa presensya ng Panginoon. There are two reasons why they remain childish in faith. They were not nurtured by a spiritual father. No. Ito na yung tungkol sa submission to spiritual authority for us to grow and to be equipped. Pangalawa, bibilisan ko ito kasi dito tayo tatagal. Dito. Dulo. I-cover natin yon. But to run through this, sabi dito, there are two reasons why remain childish in faith. Yung tanong ko kanina ng bakit may mga Kristiyano na childish yung faith, no? Sabi ni Kuya Ray kanina, puto ko chinta daw. Yung Kristiyano na nagpuputo ko chinta, kasama siya, doon siya childish faith, no? Bakit? Kasi Kristiyano ka eh, no? You're the light and salt of this world because you're a Christian. Yes. No? Ikaw ay influensya, no? Ng lugar kung saan ka naroon, magandang influensya. No? Kaso, nagpuputo ko chinta ka. So, kasama yun doon sa childish in faith. Why? They were not nurtured by a spiritual father. No? They did not discipline themselves. No? Now, ano ba yung ano? We must submit to a spiritual authority for us to grow and be equipped. Sa ngayon po, ano yung spiritual authority ninyo na kailangan ninyo mag-submit? Basahin mo yung yung si Ate Raquel, if you can find the 2 Timothy chapter 2 verse 2. Pastor Noy, yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy. Bagong version ko. Chapter 2, verse 2. Verse 2. 2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong taong tapat na makakapagtuturo naman sa mga iba. Sino po nagsasalita dyan? Si Timothy. Si Paul kay Timothy. Ang istorya po ni Paul at ni Timothy, si Timothy po siya ay pastor, a young pastor ng isang church. I think it's Ephesus yata. He's a young pastor in church, no? At ang kanyang spiritual father ay si Paul, si Apostle Paul. Tinetrain
ni Apostle Paul, si Timothy. No? Dito po sa verse na ito. Sabi dito, we must submit to spiritual authority for us to grow and be equipped. No? Sa case po natin, ang spiritual father natin, yung ating pastor, no? Pastor Nonoy. No? We must submit, no? to his authority for us to grow and be equipped. Like what? Sabi ni Pastor Noy, itong link. Attend tayo ng prayer meeting. No? As he's our spiritual authority, sunod tayo sa kanya. With that, makakatulong yan sa ating paglago. Yes. No? OHB, magtuturo si Ate Jane, si Pastor Nonoy. So, preaching the Word of God. So, preaching, ganyan, o kung ano mang gawain. No? Nagsasubmit tayo sa kanya. In order for us to grow and be equipped. Imagine, kunyari, walang Pastor Nonoy. Sarili mo lang. Do you think you will grow yourself? Maaring may matutunan ka, magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, pero yung grow, napakabagal, o baka maaring hindi, o baka maaring mawala ka, no? Ayan. So mahalaga po yung yung spiritual submission, no? Ayan. So they were not nurtured. So sabi dito, there are also two reasons why they remain childish in faith, because they were not nurtured by their spiritual father. Now, ang spiritual father natin ay si Tatay Nonoy. No, siya yung spiritual father natin as member nitong nitong church na ito, no? And then there's so many means na si Pastor Nonoy ini-encourage tayo to attend, to hear, to get involved, to listen. Kasi mahalaga 'yon para sa ating spiritual growth. No? Yun po yung role natin in respond sa ating mga pastor. No? Gagawin niya ng lahat ng ating pastor para sa ating spiritual growth. Once we submit to that, makakatulong yun sa atin para sa ating growth. No? Later on, ikaw na papalit kay Pastor Nonoy. Habang si Pastor Nonoy ay nasa New Zealand na. Malayo na pala yun. Malayo. Ayan. Okay? So, sa case ni Timothy, si Paul yung kanyang spiritual father. Nagtinda kayo New Zealand International City yun eh. I see, yung pala yun. Okay? So, nakukuha natin, no? Bakit nagiging childish? Kasi hindi nagsasubmit sa spiritual authority. No? Pangalawa, they did not discipline themselves. Disiplina. Mahalaga po yung disiplina sa atin bilang mga Kristiyano. Sabi dito, for us to grow, we need to pray. No? Sino dito ang hirap mag-pray? No? Sino ang hirap mag-pray? Ang prayer po sa isang Kristiyano, no? Yan yung pinaka-breath natin. Yes. No? Tapos sabi dito, read the Bible. No? Alin po ang mas mahalaga? Prayer life, or devotion life? Pray or reading Bible? Alin yung mas mahalaga sa dalawa? Parehas na mahalaga. Sabi ng isang nagtanong, sabi ng isang pastor, alin yung mas mahalaga sa pag-pray? I want to grow in Christ. I want to grow deeper. Gusto ko mag-focus kung alin yung mas mahalaga. Alin yung mas mahalaga? Yung prayer o yung reading the Bible? Sabi ng pastor, prayer is like tawag dito, is like exhale. Reading the Bible, it's like inhale. So praying is like breathing out, kasi you are talking to God, and then reading the Bible is like breathing in, no? Inhale. So now, if you will choose one, alin sa dalawang pipiliin mo? Yung breathe in or breathe out? Hindi pwedeng piliin isa lang. Hindi pwedeng pag huminga ka, singhot ka lang ng singhot. No? Hindi naman pwedeng buga ka lang ng buga. No? Sa isang cycle, pareho mo siyang ginagawa. Breathe in, breathe out. So ganyan daw yung yung prayer at saka reading the Bible. Prayer is like breathing out. And then reading the Bible is like breathing in.
So ganyan po ang importance ng dalawa. Hindi sila naghihiwalay. No? So we need to discipline ourselves. For us to grow, we need to pray, read the Bible, no? Go to church. Yan, mahalaga po yung fellowship, no? At pag-worship sa Panginoon, mahalaga yan. Very important sa growth ng isang Christian. Be holy. Be holy. Why we need to be holy? Because the God that we are serving is holy God. Amen. Hindi naman pwedeng ang Diyos natin holy, kasi yung kanyang mga anak unholy. Hindi pwede yun. No? And fellowship with other believers. All this needs self-discipline. So kung titingnan po natin, kailangan ng disiplina is yung ating prayer life. Discipline. No? Tapos, reading the Bible. Go to church. Be holy. Yung ating Christian life. No? Babantayan natin daw yan. Yung buhay natin sa labas. No? Dito, syempre, mababay tayo sa isa't isa. Nasa loob tayo ng church eh. Alam naman nandito, nag-aaway tayo. Pero ang tunay na proof ng isang lumalagong Kristiyano sa labas ng church. Hindi po sa loob ng church. No? Yan. Be holy. And fellowship with other believers. Bakit sa tingin nyo, mahalaga sa growth ng isang Kristiyano yung pakikipag-fellowship sa kapwa niya believers? What do you think? Palakasan sa isa't isa. Yes. Palakasan sa isa't isa. Para lumago. Yes. Ano pa? Bakit mahalaga yung fellowship with other believers? Minsan nakala natin malaking problema natin, yung pala mas malala pa yung problema niya. Oo. That will encourage us. Yes. Diba? Kasi minsan, may alam siya na hindi mo alam. Correct. Yung alam mo, may tutulong mo sa kanya, yung alam niya may tutulong sa kanya. Yes. Yun ang kagandahan po ng fellowship. Yun ang kagandahan ng fellowship. No? At tumutulong sa ating paglago. No? Ayan. Kaya nga pagka malungkot ako, at nakasama ko yung mga kapatid, nawawala na. No? Ayan, ganyan kahalaga yung Christian Parang ayaw mo na fellowship. Parang ayaw ko na umuwi. Kasi, sabi niya, naalala ko yung sinabi ni Ed Lapis, sabi niya, para sa kanya, fellowship is next to salvation. Ganun kahalaga ang Christian fellowship. No? Imagine ang buhay mo walang Christian fellowship. Saved ka, pero wala kang Christian fellowship. Parang hirap, no? Parang hindi pwede yan. No? Ayan, yun po ang kagandahan kapag ikaw ay nasa ganitong family, no? Ng mga believers. And this needs self-discipline. Kailangan natin disiplinahin ang sarili natin, no? That's why one of the reason why they remain childish in faith, because of this. Sabi dito, pakibasa nga nito Ate Raquel, itong next paragraph. Ito. Hindi mo na nababasa ito? Hindi. Hindi, ito. Pakibasa mo ito. Yan. The Lord The Lord is so determined and determined to complete what He has started doing in our lives. Yes. Even if we turn our backs from God, He does not give up pulling us back to Himself, but if we really decided to keep signing, He will. Ayan. So the Lord is so determined to complete what He has started doing in our lives. No? Nung nagsimula po ang Panginoon sa atin, hindi yung ganun-ganun lang. Yeah. Siya po ay determinado, no, na kumplituhin, no, yung sinimulan niya sa ating buhay. No? Even if we turn our backs from God, He does not give up wooing us back to Himself. No? Sino po dito yung nanggaling dati nang naglilingkod sa Panginoon,
tapos nahinto. Dating naglingkod sa Panginoon, huminto. Tapos, andito ulit ngayon. Naglilingkod ulit sa Panginoon. Kasi hindi titigil si Lord eh. Yes. Hindi kanya tatantanan eh. No? Kasi kung anong sinimulan niya sa'yo, sabi sa Bible, He who began a good works in you will complete it. No? Until the day of our Lord Jesus. So yung sinimulan ni Lord sa atin, gagawa siya ng parang He's determined, no, to complete that. No? He does not give up moving us back to Himself. But if we really decide to keep sinning, He will. Yun ang malungkot. Kaya lang, kapag talagang nag-decide ka na patuloy kang magkakasala sa Panginoon, ay wala siyang magagawa kasi Ibang meron usapan tayong na free will. Ibang usapan na yan. No? Pero, sabi dito, they did not discipline themselves. No? Kaya nagkakaroon ng mga childish Christian. No? Kasi kailangan talaga ng self-discipline. No? Tayo mismo, kasarili natin. Kasi kung susundin natin yung katawan natin, walay. Pag yung sarili natin yung susundin natin. Sa una, disiplina hanggang masanay ka na. Todo prayer life. No? Sa una, prayer life, mabuboring ka, mawawala sa iyo. Pero kapag disiplina ang kailangan mo, pero kapag nagawa mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Good habit. Yes. Good habit na. Parang bisikleta, di ba? Nung una kang humawak ng bisikleta, patumba-tumba ka, di ba? Pero kapag ka nagtuloy-tuloy ka na, very smooth na. Hindi na mahirap sa iyo. No? Ganyan po yung prayer life. Ganyan din yung devotion, reading the Bible. And send someone to encourage, advise, or rebuke you. Send problems to awaken us. Parang si John. Visit us through dreams and visions. Discipline us so we will return to Him. God is committed in His part to fulfill His plans for our lives. Therefore, we also need to do our part in obeying God. No? So, committed ang Panginoon na gawin yung, Yes. yung plan niya, gawin yung part niya. No? Sabi nga niya dito, send someone to encourage, advise, or rebuke you. No? Na-experience niyo na po ba yung merong dinala si Lord sa inyo para i-encourage kayo? Or merong dinala si Lord sa inyo para i-review kayo? That is His way. Yes. No? To put you back on the track. No? Tulad ngayon, it's not accident na nagkita-kita tayo dito. No? Yun ay plano ni Lord. No? Kasi meron siyang ginagawa. No? Sa part niya, committed siya. No? Minsan, ito ang ayaw natin. No? Send problems to awaken us. Gugustuhin pa ba natin dumating sa atin yun bago tayo magising? Wow. Diba? Ayan. Then visiting us to dreams and visions, no? Yung mga vision and dreams, ang pinapakita ni Lord sa atin in our dreams, in our visions, no? To remind us, and then discipline us so we will return to Him, no? So committed ang Panginoon na gawin yun in so many ways, no? Ayan. 26. Okay. Next, there is a possibility that the salvation we receive can be lost. Ito na. Yung kanina, ano yung kanina? Yung number 1, ito yung number 1. Sabi sa number 1, if you are saved, the salvation you receive is not easily lost. Hindi madali. Kasi nga, nagbabackslide tayo, pero may mga ginagawa si Lord sa part niya, ginagawa niya lahat, no? Para talagang mabalik tayo doon sa Kanya through situation. He awaken us through problems. Sabi doon, minsan through His words. No? Ngayon, dito naman, sa number 2, there is a possibility that the salvation we receive can be lost. Merong posibilidad na yung salvation na na-receive natin sa Panginoon pwedeng mawala. There's a possibility. No? Ano yung possibility na yan? No? Can you please read Hebrews 10:26 to 27? Sige nga, si Ate Nelia. Hebrews 10:26-27. Hebrews.
So there's a possibility that the salvation we receive can be lost. 26. Ito nandito rin. Paano naman salamin mo? Hindi ko kasi. Pwede Tagalog lang. Sige, sige. 26 to 27. Kundi isang kakilabot na sa paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 26 to 27. Ay, 26 to 27 pala. Hebrews 10, 26 to 27. Verse 26, sapagkat kung ang ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap at pagkakakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Verse 27, kundi isang kakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yes. Ano yung unang ano mo? Ano yung unang sentence? Unang sentence. Sapagkat kung ang ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang Kapag ano daw? Kapag Sinadya. pagkilala sa katotohanan. Masarap daw kasi yung bawal. yun ang masarap yung bawal. Sinasadya. So, meaning, sabi dito, now, yung kanina, hindi easily lost, no? Kasi ibinabalik ni Lord, no? Talagang hindi siya sa part niya, gagawin niya lahat, no? Kaya hindi madaling mawala sa atin salvation. Kaya lang, pwede naman siyang mawala kapag, ang sabi doon, yung word mo, kapag sinasadya mo. Sinasadya mo yung kasalanan. No? Maaaring mawala siya. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. That's what the Bible said. Pero paano yung, Kuya PJ, yung lagi nilang sinasabi na it is a gift of God, yung salvation. Bakit daw mawawala? It's a gift of God. Mm. Ang pag sinabing gift naman eh, oo, yes, sa iyo yan. Pero pag hindi mo kinuha yan, hindi mo makukuha yan. Kunyari, ito, gift. Nakalagay dito ay Nelia. This is your gift. How can you get that gift? Ay, kunin mo. Pero pag hindi mo kinuha, you deliberately avoiding that, you cannot have salvation at all. Diba? Kaya nga gift siya eh. Ibig sabihin ng gift, intended siya for everyone. No? Kasi that is given. No? But if you did not accept, deliberately, lalo na deliberately, paano ka masasave? No? So, salvation is free for everyone. It's a gift from God. No? Kaya lang, you need to, di ba? Merong merong illustration diyan tungkol sa ayuda eh. Andun yung pangalan mo, kasi hindi ka pumila. Hindi mo kinuha. Pero andun yung pangalan mo sa ayuda. So, nakuha mo ba ang salvation? Yung gift o hindi? Hindi mo nakuha. Di ba? Kasi andun yung pangalan mo, entitled ka doon, pero hindi mo siya kinuha. Hindi ka pumila. No? Deliberately nga sabi dito eh. True, we are saved in Christ. To answer your question. True, we are saved in Christ. But the above verse, yung Hebrews 10, 26-27 says that we can lose our salvation if we willingly return our sinful lifestyle. Kapag babalik ka sa iyong lifestyle, nung tinanggap mo natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, no, the Holy Spirit dwells in us also. No? Nasa atin ng Holy Spirit. No? If you deliberately doing sin, tingin mo nasa yung Holy Spirit. No? Tingin mo the Holy Spirit is with you while you are deliberately doing a sin. No. Diba? Hindi pwede mangyari yun. Deliberately doing sin. In this case, only God can judge, yes. No? When He will remove a rebel in his family. But the Bible says in Hebrews 10:29 that God will punish a believer who chooses to turn his or her back against God.
This is because the person is actually committing 3 sins. Una, ano yung mga 3 sins na i-commit ng nung person? He or she mocks the Son of God who died on his or her behalf. He or she does not value the blood that washes away sins. No? He or she grieves the Holy Spirit living inside him or her. Ito alam to ni Kuya Rob, kasi minention niya kanina sa kanyang prayer. Ano ang Tagalog mo doon sa grieving the Holy Spirit? Kanina, sinabi mo eh. Inaano mo ang banal na Espiritu. Ginigrieve. So, this is because the person is actually committing 3 sins. Una, he mocks the Son of God who died in his sin on her behalf. Kapag pala daw ang isang Kristiyano na, tapos deliberately, siya ay gumagawa ng kasalanan, no? Ang ibig sabihin pala noon, minamak mo ang Panginoong Hesus na namatay sa iyong mga kasalanan. Yun pala ang meaning nun. Pangalawa, hindi mo binavalue yung kanyang dugo that wash away sins. Pinatawad ka na ng Panginoon eh. Nilinis ka na niya. No? Tapos, ibabalik mo pa ang sarili mo doon. Di ba? Kung saan ka kinuha ng Panginoon. That is deliberately sinning. So, that is losing salvation. Kaya nga sabi doon, hindi easy na mawala ang salvation. Pero, posibleng mawala. Pwede ba naman yung isang tao nag-accept kay Lord? No? This is what the other denominations believe. Lord, I accept you as my Lord and Savior. I committed my sin, Lord. I accept you as my Lord and Savior. Come into my life. Be my Lord and Savior. Okay. In Jesus' name, Amen. Kinabukasan, back to business. Kinabukasan, tuloy-tuloy na nagkasala. No? Hanggang sa tuloy-tuloy na siyang gano'n. So, ano yun? So, pwede ba yun? Di ba? No way. No? It is mocking the Son of God who died on your behalf. It is not valuing the blood that washes away sins. No? Pero meron sila Kuya PJ na, for example, laging, if you're going to hear this other group, na because it is the gift, so sabi nila na wala naman daw binabawi na gift ang Panginoon. So kahit na anong gawin nila, because it is a gift, and Jesus, ang principle pa na, Jesus died on the cross. So lahat, yun ang argument eh, no? Yes, lahat ng kasalanan ay already forgiven, already because of the grace and the mercy of God. So sabi niya, bakit mawawala yung kaligtasan? Nandun na. Number 1, gift. Jesus died on the cross. And then, the grace, yung lahat na yun, nandun na. Ang tawag doon ay OSAS, di ba? Once saved, always saved. Kaya lang, tayo sa Assemblies of God will not work that way. No? Ito, ilagay natin sa ganitong concept. O, ilagay mo sa ganitong concept. Alin yung tama? Kaya ako gumagawa ng mabuti dahil ako ay Kristiyano. Or, dahil ako ay Kristiyano, kaya ako ay gumagawa ng mabuti. Vice versa. Kasi kung ang prinsipyo mo sa buhay ay Kristiyano na ako, no? Ako ay may saved na ako, secure na ako, may eternal assurance na ako, kaya pwede na akong gumawa ng ibang bagay. License, no? Tulad ng sinabi sa Book of Jude. Baka naman hindi ka talaga saved. Kaya nagagawa niya mga bagay na yan. Oo. No way. Gumagawa siya ng kalikuran. So tayo, sa kalikuran. since ako ay Christian na, since ako ay binago na ng Panginoon, kaya tinanggap ko na siya na ang aking Diyos ngayon, hindi na ako pwede magkasala.
So it's a really good thing na itong ginagawa natin sa OHB para ma-settle yung mind natin na akala natin pwede or hindi. Oo, akala mo ako lang. No? Ang ating pong kaligtasan, hindi po siya umurahin. Hindi po siya cheap. No? Mahal po yung ating kaligtasan. Sabi po, maging matalino kayo, maging mapagod. Yes. Be Yes. watchful. Kasi marami nagtuturo ng binabaluktot yung mga dinadivert sa talat. Correct. Yan yung false teaching na sinasabi Sabi nila. na napaliwanagan, Tama. i-retwist nila. Kaya maraming Naliligaw. Naliligaw. Oh. So napaka-critical nitong topic na to because it costs your salvation. Yes. Pwede nitong makuha yung yung salvation mo in eternity. Di ba? Hindi pwede na na ikaw ay Kristiyano tapos nagpapatuloy ka sa pagkakasala. Pwede ba 'yun? Di ba? Hindi siya hindi siya Kristiyano. Baka Kristiyano lang siya sa nguso, no? Hindi sa puso. So no way. useless sa harapan ng Panginoon. Yes. Yes. Yun nga yung kanina, di ba? Yung parable kanina, no? Sabi niya, darkness ang pupuntahan. No? Kasi siya, nagpatuloy siya doon sa gawain na hindi yun ang kalooban ng Panginoon. No? Ayan. Magsusulit tayo kay Lord eh. Yun ang ng salvation. Ang salvation po natin, no? To see the real view, no? In a clearer and wider view of our salvation. Our salvation cost blood of Jesus. Yes. No? Ang puhunan po ng ating ng ating salvation, yung pong dugo ng Panginoong Hesus, no? Hindi nakikita ng Diyos ang kasalanan kapag tinakpan siya ng dugo ng Panginoong Hesus. No? Through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus, no? Ang nakikita po ng Panginoon sa atin, ang Panginoong Hesus. Kasi kung ang makikita ni Lord sa atin ay ikaw, you're full of sin, no? Yeah. Filthy rags. Yes. Pero since you have the blood of Jesus, si Jesus ang nakikita ni Lord sa atin, no? Kaya tayo ay accepted doon. Now, since we have Jesus in our heart, we will not continue sinning because the Holy Spirit, no, is working in us. It's with us, no? We tend to fail because of our human nature, no? Subject to fail talaga tayo, no? But alam natin 'yon, no? Alam natin 'yon talaga. Lagi tayong bumabalik sa Panginoon. Pero yung pong tao na ni guilt wala, no? No, talagang very smooth sa kanya yung paggawa ng kasalanan. There's no way na siya ay masave, no? Ang isang bagong Kristiyano, di ba? Nung tayo ay hindi pa Kristiyano, hindi pa natin kilala ang Panginoon. When we sin, very smooth lang, no? Normal natin ginagawa eh. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, nag-ano ka na, no? Nag-iisip ka na. Parang mali itong ginagawa ko. Meron nang bumubulong sa'yo, no? Nagkakaroon ka na ng struggle. Gagawin ko ba to? Or itutuloy ko ba to? Or ibig sabihin noon, ang isang Kristiyano nababago na. Nagkakaroon na siya ng may Holy Spirit na siya eh. Hanggang sa dumating yung time na lumalago ka na sa Panginoon, lumalalim ka, yes, hanggang you totally hate sin. Correct. You hate sin na. No? Ayan. Ayan. Okay? So, patapos na tayo. Pero po kaya PJ, yung may ibang principle na ibang po nila na it is because we are covered already by the blood of Christ, right? Mm-hmm. So yun ang ginagawa nilang what's the right perspective or what's the right na teaching because of that blood of Christ was covered already. Hindi na yung time nakikita yung makasalanan, but because of the blood of Christ we are already cleansed. Yun yung kanilang naging license. License to sin. Kasi nga hindi na mawawala yung kanilang salvation because every time they get sin, what Jesus died on the cross have done is covered already. So kailangan talagang anong tawag dito, malinaw na ang daming beses na in-emphasize ni Lord yan, nilinaw niya. If you remember when the Lord Jesus Christ encountered the adulterer woman, no? She received forgiveness
from Jesus. Di ba? Actually, na-hot seat ang Panginoon eh. No? Kasi binabantayan ng mga Pharisee si Jesus. And then ito ngayon, nahuli nila ngayon yung adulterous woman. Dinala nila kay Jesus ngayon. Huli ka ngayon, Jesus. Now, kasi si Jesus that time, His message is love, grace, and mercy. That is His message. Ngayon, ito namang mga Pharisee, ang sinusunod nila yung batas ni Moses. Ang sabi ng batas ni Moses, kapag nahuli ka ng ganong adulterous woman, kailangan mo siyang, ang bagay sa kanya is batuhin hanggang sa mamatay. Alam niyo yung pagbato noon, no? yung Jewish culture, no? On throwing stones doon sa adulterous woman. Hindi lang basta babatuhin. Uhukay, ilalagay siya doon, ilulubog doon, mukha, ulo lang yung nakalabas. Then sa kababatuhin hanggang mamatay. Ganyan katindi, no? Now, Jesus, nasabi niya, He is the fulfillment of law. Hindi siya against law. Siya yung fulfillment ng law. Yes. Now, take a look. Kapag sinabi ni Jesus na, sige, batuhin siya. Sundin si Moses, batuhin siya hanggang mamatay. Against siya sa kanyang teaching ngayon, love, grace, and mercy. Ang sasabihin ng mga Pharisee, oy, nasa na yung love, grace, and mercy mo? Kung ang sasabihin natin, batuhin siya hanggang mamatay. Asa yung love, grace, and mercy mo? So hindi ka pala son of man, hindi ka Messiah. Kung sasabihin naman ni Jesus na, sige, patawarin siya. Love, grace, and mercy. Uy, against ka kay Moses. Kampon ka ng Diablo. Alagad ka ni Moses. Now, take note, Jesus is the fulfillment of law. Sabi ni Jesus, nagsulat-sulat siya doon sa lupa. Sabi niya, sige, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Cast the first stone. Then, pagtunghay ng babae, wala na. Kanya-kanya na maalisan yung mga tao, may mga hawak na bato. Now, question. Meron bang nilabag na law si Jesus on both sides? Nilabag ba niya ang law ni Moses? Hindi. Sabi nga niya, batuhin siya. Tapos, nilabag ba niya sarili niya, love, grace, and mercy? Hindi rin. Sabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. No? Siyempre, wala namang makasalanan. Sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now, ito yung senaryo. Anong sabi ni Lord? Natandaan niyo yung sinabi ni Jesus doon sa babae. Go and sin no more. And sin no more. Ang totoong nakareceive ng forgiveness sa Panginoon will sin no more. Yes. Yes. Yan yung forgiveness. Yan yung genuine salvation. No? When you receive Jesus Christ as Lord and Savior and you repent on your sin, you receive the salvation from God. Like that woman, you go and sin no more. So, isang taong niligtas ng Panginoon, hindi nagkakasala. Hindi deliberately nagkakasala. No? Maaring we fail, no? Tulad ng sinabi kanina, kaya it's not easily lost. Pero ang sabi dito sa Hebrews, no? Sabi dito, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth. Now, that is, for me, that is the exact illustration on how you will handle yourself once you receive Jesus Christ as Lord and Savior. You go, bumalik ka na sa dati sa buhay mo, kung ano man yan, no? But you sin no more. Bakit ka lang hindi ako magkasala? Because you receive forgiveness from God. No? Diba? Okay? So, verses in the Bible that says we can lose our salvation. Marami mga verses that says we can lose our salvation. Yung unang-una nga, very proof yun. Yung if you deliberately sin, so pwede ba yun? No? Hindi sinabi ni Jesus, okay, go! At balikan doon sa pagiging adultery mo. Naka-absuelto na tayo. Nakalusot na tayo sa mga Pharisee. Sabi niya sa woman na, balikan na doon sa pakikiapid mo. Hindi, di ba? Yes. You sin no more. Yeah. You sin no more. That's the genuine 180 forgiveness degrees from the Lord. So, now sa atin, sino dito ang naka-receive ng forgiveness sa Panginoon?
Di ba? Lahat tayo. Amen. So, nung na-receive natin yung forgiveness ni Lord, bumalik ba tayo doon sa ating mga ginagawa? Hindi na. Hindi na. Forgive na ako ni Lord eh. Ba't ako babalik doon? Christian na ako eh. Tama. Di ba? I don't want to lose my salvation again. No? Ayan. Okay, so ito yung mga verses. No? Matthew 24, 9-13. No? In the last days, many believers will turn away from God because of how sin will increase in earth. No? So, hindi po tumitigil ang kaaway niya. Hindi po sapat na alam natin yung kilos ng Panginoon. Kailangan alam natin yung kilos ng kaaway. No? Kasi po, hanggang sa huling sandali, no? Ng buhay natin, ang kaaway, kikilos yan. Para, kahit nga sa huling sandali, no? Meron akong experience dyan. Yung tita ko, no? Hanggang sa huling sandali, nagpapakita sa kanya yung kanyang mga lolo't lola. No? Sa kanya, di ba may ganun kasabihan ng mga Pilipino, lolo't lola, magpapakita, sinusundo ka, sasama na ako sa lolo ko, Now, ito, take note, no? The Bible said, in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pag dumating po yung time, lahat tayo, dadating dyan eh. Pag dumating yung time na tayo ay kukunin ng Panginoon, sino yung susundo sa atin? Sa tingin nyo? Sino yung susundo sa atin? Yung lola natin? Yung lola natin? Si Uncle. Hindi, di ba? Sinong taga-sundo natin? Panginoong Jesus. No? Ang Panginoong Jesus po ang susundo sa atin. Walang San Pedro doon, kuya? Walang San Pedro doon. It's Jesus. Paano kung hindi mo kilala si Jesus? Yun. No way na ang isang tao maligtas na hindi niya kilala si Jesus.